Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong update sa lagay ng panahon ngayong araw, August 14, 2026, Friday. Patuloy nating minomonitor ang mga posibleng sistema na mabuo at lumapit sa bansa sa mga susunod na araw. Merong bagyo na inaasahang lilitaw ng halos sabay sa silangan at hilagang kanluran ng bansa na hindi natin dapat baliwalain. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan ng southwest monsoon o habagat ang pangunahing nakakaapekto ngayon sa Luzon at sa western section ng Visayas. Sa kasalukuyang sitwasyon ng ulan ay hindi direktang dulot ng bagyong tumatawid sa kalupaan, kundi ng hanging timog kanluran na patuloy na humihila ng moisture mula sa karagatan papasok sa kanluran at hilagang kanlurang bahagi ng bansa. Dahil dito, ilang lugar sa Luzon ang makakaranas ng maulap na panahon, pabalik-balik na ulan at thunderstorm na maaaring magdala ng biglaang malakas na buhos. Ngayong araw, ang pinakatutok na rainfall outlook ay nasa Zambales at Bataan, kung saan inaasahan ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan. Ito ay moderate to heavy rainfall. Maaaring hindi ito kasing taas ng mga intense rainfall episode, pero sapat pa rin ang ganitong dami ng ulan para magdulot ng flash floods at landslides. Lalo na kung ang lupa ay basa na dahil sa mga naunang pag-ulan. Sa mga lugar na mababa, malapit sa ilog, may baradong drainage o nasa paanan ng bundok, mas mabilis mararamdaman ang epekto kapag tumagal ang buhos sa loob ng ilang oras. Sa Zambales, ang habagat ay direktang pumapasok mula sa West Philippine Sea. Kapag ang moisture na dala ng hanging timog kanluran ay tumama sa kabundukan, maaaring mas lumakas ang ulan sa ilang bahagi ng lalawigan. Ang tubig mula sa mataas na lugar ay mabilis na bumababa patungo sa mga bayan, kalsada, sapa, ilog at coastal communities. Kaya kahit nasa 50 hanggang 100 millimeters lamang ang rainfall range, maaaring maging seryoso ang epekto kung magiging tuloy-tuloy ang buhos o kung may kasabay na thunderstorm. Sa Bataan, halos kapareho rin ang sitwasyon dahil nasa western section ito ng Luzon at nakaharap din sa daloy ng habagat. Ang mga bayan na malapit sa kabundukan at sa mga daluyan ng tubig ang mas kailangang bantayan kapag dumating ang mas makapal na monsoon clouds. Pagsapit ng Sunday, inaasahan naman ng 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Ibig sabihin, mananatili ang banta ng moderate to heavy rainfall sa western at northern section ng Luzon at sa bahagi ng Mimaropa. Sa La Union at Pangasinan, maaaring magkaroon ng pagbaha sa mababang lugar kapag sumabay ang buhos sa mataas na daloy ng tubig mula sa upstream areas. Sa Benguet, mas dapat bantayan ng landslide dahil bulubundukin ang terrain at mas mabilis lumambot ang lupa kapag paulit-ulit ang ulan. Sa Occidental Mindoro, ang pagiging bukas sa hanging timog kanluran ang dahilan kung bakit nananatili ang posibilidad ng ulan. Kapag aktibo ang habagat, madaling umabot ang moisture sa lalawigan mula sa karagatan. Maaaring makaranas ng pabalik-balik na pag-ulan, lalo na sa mga lugar na nakaharap sa southwest flow. Kapag ang ulan ay nagtagal sa mababang komunidad o malapit sa ilog, maaari itong magdulot ng localized flooding sa mga bahaging may bundok at matarik na slope. Hindi rin dapat baliwalain ang posibilidad ng landslide. Maaaring mas mataas pa ang aktwal na dami ng ulan sa mountainous at elevated areas. Ito ay mahalagang bahagi ng ulat dahil maraming apektadong lugar ang may kabundukan gaya ng Benguet, Zambales at iba pang bahagi ng northern at western Luzon. Kapag ang hanging may dalang moisture ay tumama sa bundok, napipilitang umangat ang hangin, lumalamig ito at mas maraming ulan ang nabubuo. Sa forecast weather conditions, Zambales at Bataan ang may occasional rains dahil sa southwest monsoon. Kapag sinabing occasional rains, hindi ibig sabihin na mahina lamang ang ulan. Ibig sabihin nito ay may mga buhos na dumarating at lumilipas sa loob ng araw. Maaaring may pagitan ang mga pag-ulan pero kapag may dumaan na mas aktibong monsoon band, maaari itong maging moderate to heavy. Sa mga lugar na ito, ang posibleng epekto ay flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na mababa, nasa paanan ng bundok, malapit sa ilog o dati nang nakaranas ng pagbaha. Para sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon at Antique, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Ibig sabihin, mas kalat ang ulan kumpara sa occasional rain sa Zambales at Bataan.
pero maaari pa rin itong maging moderate to at times heavy kapag may thunderstorm o mas makapal na ulap na dumaan. Hindi pantay-pantay ang ulan sa ganitong setup, maaaring may isang lugar na makulimlim lamang habang ang katabing bayan o lungsod ay nakakaranas ng malakas na buhos. Sa Ilocos Region, ang habagat ay maaaring magdala ng makulimlim na kalangitan at scattered rains sa mga baybaying bahagi. Mas ramdam ang hangin at moisture mula sa West Philippine Sea. Sa mga lugar na malapit sa kabundukan, mas dapat bantayan ang pagguho ng lupa kung ang ulan ay magiging tuloy-tuloy o paulit-ulit. Sa Cordillera Administrative Region, mas sensitibo ang lupa dahil sa matatarik na dalisdis at mountain roads. Kahit kalat-kalat lamang ang ulan sa ilang bahagi, ang isang malakas na thunderstorm ay maaaring magdulot ng rock slide, pagguho sa gilid ng kalsada o biglaang pagtaas ng tubig sa maliit na sapa. Sa Cagayan Valley, maaari ring magkaroon ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil sa impluwensya ng southwest monsoon. Hindi man ito direktang nasa western side ng Luzon, ang moisture at ulap mula sa habagat ay maaaring umabot sa ilang bahagi ng rehiyon. Kung may thunderstorm na mabuo, maaari itong magdala ng moderate to at times heavy rains. Sa mga lugar na malapit sa kabundukan o nasa mababang bahagi, posible pa rin ang localized flooding at landslides kung magiging malakas ang buhos. Sa Calabarzon, kabilang ang mga lugar sa paligid ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon, posibleng maging pabago-bago ang panahon, maaaring makulimlim sa malaking bahagi ng araw, may pagkakataong uulan at may posibleng thunderstorm na magdadala ng mas mabigat na buhos. Sa Cavite, Laguna at Rizal, mabilis magkaroon ng localized flooding sa urban at low-lying areas kapag tumagal ang ulan. Sa Batangas at Quezon, ang mga lugar na malapit sa bundok at baybayin ang mas sensitibo sa biglaang pagbabago ng panahon. Sa Mimaropa, kabilang ang mga lugar tulad ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan, ang epekto ng habagat ay maaaring magdala ng scattered rains and thunderstorm. Mas mataas ang rainfall concern sa Occidental Mindoro pagdating ng Sunday, pero maging ang ibang bahagi ng rehiyon ay maaari pa ring makaranas ng pabalik-balik na ulan. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Aklan at Capiz, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa southwest monsoon. Dito, mas mababa ang chance ng malawakang ulan kumpara sa western Luzon, pero hindi mawawala ang posibilidad ng biglaang pag-ulan. Kapag naging severe ang thunderstorm, maaari pa ring magkaroon ng flash floods o landslide sa mismong lugar na tatamaan. Maaaring maging maaliwala sa unang bahagi ng araw pero biglang didilim ang kalangitan sa hapon o gabi. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Sa mga lugar sa Visayas at Mindanao na hindi direktang apektado ng mas aktibong habagat, mas pulupulo ang ulan, pero kapag nabuo ang malakas na thunderstorm, maaari itong magdala ng biglaang buhos, pagkulog, pagkidlat, at bugso ng hangin. Sa mga mababang lugar at matatarik na bahagi, posible pa rin ang localized flooding o landslide kung magiging matindi ang thunderstorm. Dumako tayo ngayon sa wind and coastal water conditions. Para sa northern at western section ng Luzon, inaasahan ang moderate to strong na hangin mula southwest. Ang coastal waters ay moderate to rough na may taas ng alon mula 2.1 hanggang 2.8 meters. Ito ay mas sensitibong bahagi ng marine forecast ngayon dahil direktang nakaharap sa habagat ang Hilaga at kanlurang baybayin ng Luzon. Sa mga baybayin ng Ilocos Region, Pangasinan, Zambales, Bataan at iba pang western coastal areas, maaaring maging maalog ang dagat lalo na kapag may kasabay na thunderstorm o mas malakas na bugso ng hangin. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin mula southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 1.2 hanggang 2.5 meters. Mas banayad ito kumpara sa northern at western section ng Luzon, pero hindi ibig sabihin na laging payapa ang dagat. Kapag may thunderstorm, sa ibabaw ng karagatan, maaaring pansamantalang lumakas ang hangin at tumaas ang alon sa mismong lugar na tatamaan. Para sa Visayas at Mindanao, light to moderate ang hangin mula south to southwest. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa karamihan ng lugar, mas banayad ang sea condition kumpara sa western Luzon. Gayunman, ang localized thunderstorm ay maaari pa ring magdala ng biglaang pagbabago sa maliit na bahagi ng dagat. Maaaring lumakas ang hangin, magkaroon ng biglaang ulan at tumaas ang alon sa loob lamang ng maikling panahon. Sa latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa sa week 1 mula August 13 hanggang August 19, si Tropical Cyclone Nangka ay nananatili sa northeastern portion ng Philippine Monitoring Domain. Wala itong direktang epekto sa bansa at inaasahang kikilos northeastward patungo sa south of
Japan. Habang lumalayo ito sa ating area, hindi ito ang direktang magdadala ng ulan sa Pilipinas. Ang mas ramdam sa ngayon ay ang southwest monsoon, gayunman ang presensya ni Nangka ay bahagi ng mas aktibong tropical pattern sa paligid ng rehiyon. Sa parehong week 1 period, may dalawang TC-like vortices na inaasahang mabubuo sa eastern part ng Philippine Monitoring Domain. Ang TCLV1 ay inaasahang lilitaw sa northeastern portion ng Philippine Area of Responsibility at Tropical Cyclone Advisory Domain na may low likelihood ng tropical cyclone formation. Ang TCLV2 naman ay posibleng mabuo sa eastern boundary ng Tropical Cyclone Advisory Domain at Tropical Cyclone Information Domain na may low to moderate likelihood ng tropical cyclone development. Hindi pa tiyak kung magiging ganap na bagyo ang mga ito, pero may sapat na senyales para bantayan ang magiging galaw nila. Sa week 2 mula August 20 hanggang August 26, may posibilidad na ang TCLV2 ay kumilos sa loob ng northeastern boundary ng Philippine Area of Responsibility at Tropical Cyclone Domain na may low to moderate likelihood ng tropical cyclone formation. Bukod dito, may dalawa pang TC-like vortices na posibleng mabuo sa loob ng Philippine Monitoring Domain. Kapwa, may low likelihood ng tropical cyclone development. Ang TCLV3 ay posibleng mabuo sa northwestern boundary ng monitoring domain habang ang TCLV4 ay maaaring mabuo sa eastern portion ng monitoring domain sa loob ng week 2. Sa ganitong mas mahabang tanaw, natural na mas mataas ang uncertainty, maaaring magbago ang eksaktong posisyon, lakas at galaw ng mga magiging low pressure area o tropical cyclone. Pero ang mahalagang pattern ay nananatiling aktibo ang paligid ng bansa. Kung may mga bagong sistema na mabubuo sa silangan, maaari nilang maapektuhan ang daloy ng hangin at posibleng palakasin muli ang habagat. Kung may sistema naman sa kanluran o hilagang kanlurang bahagi ng monitoring domain, maaari rin itong baguhin ang moisture flow at magpahaba ng panahon ng pag-ulan sa western sections ng Luzon. Kung sisilipin gamit ang ibang weather model, ilang araw mula ngayon ay may posibilidad na patuloy na mabuo at lumapit ang low pressure area sa silangan. Kung ito ay mag-develop bilang tropical depression at pumasok sa Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong bagyong Neneng. Ang posibleng galaw nito ay pakanluran o pahilagang kanluran sa may hilagang bahagi ng bansa. May posibilidad na dumaan ito malapit sa extreme northern Luzon o tumawid sa bahaging iyon sa susunod na linggo. Depende sa magiging track at lakas nito. Kapag ang ganitong sistema ay lumapit sa northern Luzon, maaari nitong muling palakasin ng southwest monsoon. Hindi kailangang tumama mismo ang sentro ng bagyo sa Metro Manila, Calabarzon o Western Luzon para maramdaman ang ulan. Kung nasa tamang posisyon ng bagyo, mahihila nito ang hanging timog kanluran mula sa dagat papasok sa bansa. Ang resulta ay mas makapal na ulap, mas pabalik-balik na pag-ulan at mas mataas na tsansa ng moderate to heavy rain sa mga lugar na nakaharap sa West Philippine Sea. Halos kasabay nito, may posibilidad ding mabuo ang isang sistema sa kanluran na inaasahang kikilos pahilagang kanluran. Sa ngayon, hindi pa nakikita na ang dalawang sistemang ito ay tiyak na maglalandfall, pero ang mahalagang epekto nila ay ang pagpapalakas sa umiiral na habagat. Kapag may sistema sa silangan at may isa pang sistema sa kanluran, mas nagiging komplikado ang daloy ng hangin. Maaaring mas mahaba ang panahon na hinihila ang moisture papasok sa Pilipinas, kaya posibleng manatili o lumakas pa ang ulan sa ilang bahagi ng bansa. Hindi pa roon natatapos ang mga dapat bantayan dahil may indikasyon pa ng pangatlong sistema sa malayong silangan. Kung ito ay lumapit sa bansa o pumasok sa mas sensitibong bahagi ng monitoring domain, maaari na naman itong makaapekto sa habagat. Kaya sa susunod na 2 linggo, ang pangunahing tema ng panahon ay ang patuloy na pagbabantay sa southwest monsoon at sa sunod-sunod na posibleng low pressure area o tropical cyclone sa paligid ng bansa. Mahalagang maintindihan ang indirect effect ng mga tropical system. Hindi kailangan na tumawid mismo ang bagyo sa kalupaan para makaranas ng malakas na ulan. Kapag nasa tamang posisyon ang bagyo sa silangan, hilaga o kanlurang bahagi ng rehiyon, maaari nitong hilahin ang habagat. Ang habagat naman ay nagdadala ng moisture papasok sa Luzon at Western Visayas. Kapag ang moisture na ito ay tumama sa kabundukan, lumalakas ang ulan. Kapag pumasok naman ito sa urban areas, maaaring magdulot ng pagbaha kung mahina ang drainage o kung tuloy-tuloy ang buhos. Sa ganitong setup, ang pinakamahirap bantayan ay ang pagbabago ng ulan kada oras. Maaaring hindi malakas ang ulan sa umaga, pero biglang lalakas sa hapon. Maaaring humina sa isang lugar, pero bumuhos ng malakas sa kalapit na bayan. Ito ang karaniwang katangian ng habagat at scattered thunderstorm. Kaya kahit ang pangunahing rainfall outlook ngayon ay nakatuon lamang sa Zambales at Bataan, mas malawak pa rin ang posibilidad ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates dito sa ating channel
Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.